Hello guys, welcome back to our channel. So mayroon tayong gagawin ngayon guys. Ito guys, isang AC/DC na electric fan. So kapag sinasabi nating AC/DC guys ay napakatipid sa kuryente. Bakit matipid sa kuryente? Dahil pinapatakbo siya ng DC. Yung motor niya ito ay pinapatakbo ng DC. So ganyan yun guys, okay? So guys, ito yung brand niya guys. Ayan. So ang problem dito guys ay mayroon naman siyang indicator light. Yan, itong isa. Ito, nakailaw na yung pula. So mayroon naman siyang indicator light. Tapos ito yung battery niya. Naka-series connection. Yung battery niya naka-series connection. Ayan. So siguro wala namang nakasulat dito sa battery kung ilang volts ito. Walang nakasulat. Siguro 3 volts yung isa. Kapag naka-series connection, 3 volts plus 3 volts nagiging 6 volts. So dahil series yung connection niya guys, tingnan guys, so ito naka-series siya ang connection ng dalawang battery. So ayan guys, so series connection ang tawag dito guys. So kapag series connection, tataas yung voltage kasi nag-a-add siya kapag series. Iba naman yung parallel connection guys, okay? So ito yung series connection. So hindi tayo dito magagamit guys sa AC in niya, AC dito sa AC in. Ito. Hindi tayo dito gagamit dahil ito, delikado. Mag-troubleshoot tayo dito. Tapos naka-AC in tayo. Delikado siya guys. So dito tayo gagamit guys. Dito 12 volts. So dito tayo gagamit. So guys, tingnan muna natin ang battery. Tapos tingnan natin dito sa fan niya, output ng fan, kung may lumabas ba na voltage papuntang motor dito, papunta dito. So tingnan natin dito. Ito, iti-test natin itong dalawang ito. Iti-test natin siya. Tingnan natin kung may lalabas ba na voltage dito. Papunta na siya sa motor. So, yan yung gagawin natin guys. Okay? So guys, bago natin gawin yan, promote muna tayo ng ating channel. Paki-like, subscribe, and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners. Dahil basic lang ang itinuturo dito. So, maraming salamat guys. Okay, patuloy tayo guys. So, kunan muna natin ng voltage ang battery, itong battery. So tingnan natin kung may natira bang voltahe. So tingnan natin dito guys, yung battery. Dito tayo sa negative ng battery. Ayan, dito. Negative ng battery. Tapos tingnan natin ang battery kung may lumabas ba na voltage. Ito yung positive ng battery. So yan guys, kita yung tester guys, mayroong 4.0. So ibig sabihin ang battery ay may laman. 4.0 ang laman niya, 4 volts ang laman niya. Tapos ang susunod guys, tingnan natin itong papunta na sa motor, itong wire na papunta na sa motor. Tingnan natin kung may nakalabas ba na voltage papunta doon sa motor. So tingnan natin guys. Ito yung positive, ito yung negative. So wala guys, 0. Tingnan yung tester guys. 0.0. So walang nakalabas na voltage. So walang nakalabas na voltage, walang nakarating dito. So dahil walang nakarating na voltage dito sa output papuntang motor, yan 0.4.
walang voltage. Mayroon namang laman ang battery. Ayan. Ito. Mayroon naman siyang 4 volts. So, mayroon siyang 4 volts. Dapat itong 4 volts nakarating ito sa may battery. I mean, sa may motor. Output ng motor. Itong laman ng battery, ito guys, 4 volts. Dapat nakarating siya sa output papunta na sa motor para paikutin na niya ang motor. So, dito tayo magte-test sa motor. Ayan, so 0.4. So, walang nakarating na voltage. So, walang nakarating na voltage, guys. So, ang gagawin natin ay magti-trace tayo, guys. Magti-trace tayo. So, mag-trace tayo mula dito sa battery, positive ng battery, kung saan siya dumaan, dadaan yan ng switch. Ito, switch ito, guys. Ito yung switch. So, mula dito sa positive ng battery, magti-trace tayo kung hanggang saan siya nakarating papunta doon sa tingnan natin kung dito siya, suyurin natin saan siya dumaan at hanggang makarating siya dito sa papunta na sa motor. Itong dalawang wire na ito, papunta na ito sa motor. So, mag-trace tayo, guys, mula dito sa positive ng battery kung saan dumaan siya at saka dito na siya lalabas sa dalawang wire na ito papunta na sa motor. Yan yung gagawin natin, guys. Okay? So, yan yung gagawin natin. So, mag-trace tayo, guys. Mag-trace. So, negative probe nasa negative ng battery. Positive probe ito nasa positive ng battery. So, mag-trace tayo, guys. Mag-trace. So, ito yung negative ng battery dito. So, ito yung negative ng battery. Tapos, ito yung positive ng battery. So, ayan, guys. Mayroon siyang 4.0 volts. Ito yung sundan natin, guys. Ito yung 4.0 ang sundan natin. Sundan natin itong 4.0 para malaman natin saan siya nagpunta. Guys, so dito tayo sa diode. Dito tayo, guys. So, yan, mayroong 3. So, okay yan. Sana. Okay, so mayroon siyang 3 volts dito sa diode. Mayroon siyang 3 volts. So, mayroong 3 volts dito. Mayroong 3 volts. Saan siya nagpunta? Dito. So, mayroong 3 volts. So, sundan natin yung 3 volts. Dito siya dumaan. Tapos dito, pumasok. Sa switch na ito, guys. Sa switch na ito. Ito yung tatlong paa sa switch na ito. So, dito siya pumasok. Tapos, dito siya lumabas. Dito. Dito siya lumabas, guys. Oh, dito. Yan. So, tapos, nagpunta siya dito sa diode. Yan, diode. Yan, mayroon 3 volts. Tapos, dito sa kabilang diode. Dito, nagpunta naman siya sa kabilang diode. Dito, guys. O, yun. So, mayroon ding 3 volts. Tapos, pumunta siya dito sa mga resistor. Dumaan siya dito sa mga resistor, guys. Oh. Dumaan siya dito sa mga resistor. Tingnan natin. Ayan, mayroon. Isa. Mayroon. Dito, mayroon naman. Ayan, ayan. Ayusin natin. Yun, mayroon. Tapos dito. Dito, guys. Ayusin natin ang pag-test. Dito. So, ayan, ayusin muna natin. Sana yun. So, ayusin natin, guys, dahil napakaliit. Hindi siya mat-test ng maigi. So, ayan, mayroon siya, guys. Dumaan siya dito. Tapos, dumaan siya dito sa dalawang fuse na resistor. 0 yung value niya. So, fuse siya. Kapag 0 ang value ng resistor na ito, fuse ito. Dalawa. Tingnan natin kung nakarating ba siya dito.
Tingnan natin. Tingnan natin. So, yan. Mayroon. Isa. Mayroon. Tapos, kung nakalabas ba siya pa ng fuse, tingnan natin. Resistor. Fuse resistor. O, yun. Mayroon. Dito. Mayroon. Tapos, papunta na ito dito sa fan motor guys, sa dalawang wire na ito. So dito na siya pumunta, dito na siya, hanggang dito na siya. Ito, ayan, mayroon. Tapos dito tayo sa positive ng papuntang motor, positive ng motor. Dito tayo, ayun, mayroon siyang 3.8. so pag test natin kanina, mayroon siyang 3.8 guys. Tapos, pag i-test natin siya dito, yung positive, yung negative probe, ilagay natin dito sa kulay black dahil standard ito. Ito yung negative, ito yung positive, kulay pula. Pag nilagay natin dito, ayan, walang ma-reading yung tester natin. Yun guys, walang ma-reading yung tester natin. So, bakit kaya ganon? Kung pag dito natin ilagay ang negative probe ng tester natin sa negative ng battery, dito, halimbawa dito, ito yung negative ng battery, halimbawa dito, so mayroon naman siyang 3 point, ayun, ayusin natin, so mayroon naman siyang 3.8, ayan, dito natin ilagay yung negative, mayroon naman siyang 3.8, pero bakit dito natin ilagay itong negative probe ng tester natin sa negative dito, papunta na yan sa motor, dito natin ilagay yan, bakit wala? Bakit 0.5? So walang voltage. Pero pag dito natin ilagay, mayroon naman siyang 3.8. Dito, mayroon naman siyang 3.8. So ibig sabihin guys, nito is may nag-cut off, may nag-open na isang pisa papunta dito sa ground. So may nag-open na isang pisa, nawalan siya ng continuity, nag-open siya, kaya nawala yung ground dito. So nawala yung ground dito guys. So, ang gagawin natin guys, maghanap tayo ng ground. So, hanapin muna natin kung saan nawala siya. So, hanapin muna natin. Okay? Hanapin natin. So, guys, balik tayo guys sa ginawa natin guys. Balik tayo. So, ito yung ginawa natin guys. Hindi ko na pinakita guys dahil para hindi na humaba ang video. So, ang ginawa ko, nag-trace ako mula dito sa negative ng papuntang motor. Tapos sinuyod ko siya dito, saan nagpunta yung negative ng motor. So dito siya nagpunta guys sa pisa na ito. Napakaliit. So guys, ito. Napakaliit na pisa na ito. So dahil wala akong pamalit sa pisang ito, so dito siya naputol guys. Dito naputol yung continuity dito naputol ang continuity ng ground. So ang ginawa ko guys ay nag-jumper ako. So yan yung ginawa ko guys. Okay? So yan yung ginawa ko guys. So testing na tayo guys dahil 15 minutes na. So ayan, nag-jumper lang tayo. Ayan. So guys, balik tayo guys. So ayan, nag-jumper tayo. Ayan, jumper na lang natin. Tapos naka-plug in na tayo ng 12 volts. Ayan. Tapos ayan na siya. Ito yung ginamit natin, 12 volts. Tapos guys, try tayong mag-on guys. Ayan. Ito yung switch niya, on. Try tayong mag-on. Ayun. So, umikot na siya guys. Ayun. So, umikot siya guys. Ayan. So, ayan. Umikot na siya guys. Ayan. Ayan.
So, guys, number 1 pa lang yan. Try tayong mag number 2. Yun. Number 3. Ayun. So guys, yan na guys. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat dahil 15 minutes na guys. So maraming salamat sa panonood guys.